Kabanata 741. Napasinghap si Edward at nakaramdam ng matinding takot kaya nagsimulang pagpawisan. Tunog seryoso talaga si Mia nang sabihin niya iyon. Naniwala siyang hindi ito nagbibiro at talagang gagawin niya ang sinabi kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Ngunit ang tukso na makuha si Diane kapag napatay niya si Severin at ang pagkakataong mamuhay ng mas maginhawa sa tulong ng mga Zavala ay napakalakas. Napangiti siya habang nakangiwi, huwag kang mag-alala. Tinutupad ko ang salita ko. Kapag patay na si Severin, pwede tayong manood ng sine. Pero mas maganda kung gawin natin ang bagay na gusto mo sa araw ng ating kasal. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Ang ibig kong sabihin ay unang beses mo iyon at mas mabuti sigurong hintayin ang araw ng ating kasal. Sige, susundin kita. Ngumiti si Mia, at ibinaba ang bintana, at inutusan ang 6 na lalaki, tara na. Maya-maya ay nakaparada na ang mga sasakyan sa labas ng villa. Pagkababa ni Edward sa sasakyan, tumingin siya sa mga villa na napapalibutan ng bakod at napakunot ang noo. Akala ko ba nandito lang sila para magbakasyon? Bakit bumili siya ng napakaraming villa? Mukhang nakabukod pa sa iba. Dito na ba talaga sila titira ng permanente? Kaaway mo siya, mayaman ba siya? Bakit nakakabili siya ng napakaraming villa? Natatawang sabi ni Mia. Niyakap ni Edward si Mia at sinabing, magaling siya noong nasa Brookbourne pa siya. Pero ito ay Southlink City. Wala siya kumpara sa pamilya niyo. Halika na, oras na para ipakita sa kanya kung gaano siya kamangmang na nakialam sa lalaki ko. Ang sarap sa pakiramdam na niyayakap siya ni Edward. Magkasama silang pumasok sa compound kasama ang iba. Sa mga sandaling iyon, katatapos lang kumain ni na Severin at ng iba pa. Naglalakad sina Diane at ang iba pa sa hardin. Masaya silang nag-uusap hanggang makita nila ang grupo ng mga taong papalapit. Edward Horsfield. Nagkatinginan sina Felicia at Diane at nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Edward na kasama ng grupo. Hindi maaari. Si Mr. Edward. Bakit nandito siya? Napakunot noo si Megan. Lumapit si Edward at ngumisi. Diane, hindi mo siguro inakalang magkikita agad tayo. Mr. Edward, bakit ka nandito? Nagulat si Diane. 2 araw pa lang mula nang dumating sila sa lungsod na iyon. Kahit pa nasa Southlink City si Edward, hindi niya dapat natuntun agad ang kanilang kinaroroonan. Higit sa lahat, nakaakbay si Edward sa isang babaeng mataba na halos 200 libra ang bigat. Mukhang nag-iba na ang panlasa niya sa babae. Edward, gusto mo bang paluan ng mga tauhan ko ang mga babaeng ito? Naiinis ako kapag mas maganda sila kaysa sa akin. Nagselos si Mia nang malaman niyang mga dating kakilala ni Edward ang mga babaeng iyon at mas magaganda pa kaysa sa kanya. Hindi. Ang kailangan mo lang gawin ay patayin si Severin at ang kanyang mga bodyguard. Mga normal na tao lang ang mga babaeng ito. Wala akong relasyon sa kanila kaya hindi mo na sila kailangang patayin, sabi ni Edward nang may kasamaan. Mr. Edward, mas mabuting huwag mong gambalain ang manugang ko. Umalis ka na at mamuhay ka ng sarili mong buhay. Binalaan siya ni Felicia nang may kabaitan matapos mag-isip. Alam ni Felicia kung gaano kalakas si Severin dahil kahit ang mga war god ay tinatawag siyang kanilang amo. Gayunpaman, hindi pinahalagahan ni Edward ang mabuting babala ni Felicia. Ngumisi siya. Ha, salamat sa paalala, pero hindi na ako ang dati. At mas mabuti sigurong mag-isip ka muna bago ka rin makialam sa akin. Mr. Edward, dahil ayaw mong pakinggan ang nanay ko, tatawagan ko na si Severin ngayon. Madaling makita na nakahanap ng matibay na kakampi si Edward para magpakita siya rito ngayon. Kung hindi, hindi siya makakasama ng babaeng mataba na iyon. Severin, dinala ni Edward Horsfield ang ilang tao rito. Tumakbo si Megan papasok sa villa at sumigaw kay Severin na nag-e-enjoy sa kanyang tsaa sa ibaba. Edward Horsfield. Napakunot ang noo ni Severin at tumayo. Yung taong iyon, hindi ba't tumakas siya dahil natakot sa akin? Ano ang nagbibigay sa kanya ng tapang para magpakita rito ngayon? Haha, medyo matapang siya. Mukhang wala na akong magagawa kundi patayin siya para hindi na magdulot pa ng problema sa hinaharap. Severin, sa tingin ko nakahanap siya ng matibay na kakampi dahil nakayakap siya sa baywang ng isang babaeng mataba. Babala ni Megan. Sige,
Sagot ni Severin habang mabilis na naglakad palabas. Nakita ni Lily at ng iba pa ang nangyayari at lumapit din. Mr. Edward, nakakatuwang makita ka rito. Nakangiting bati ni Severin pagdating niya. Haha, oo nga, matagal na mula nang huli kitang makita. Palagi kitang napapanaginipan at gustong-gusto kung pagpira-piresuhin ka tuwing gabi. Natatawang sagot ni Edward habang hirap itago ang kanyang kasamaan. Tungkol naman sa iba, ayaw na niyang magdetalye. Natatakot siyang malaman ni Mia na nagsimula ang alitan nila ni Severin dahil gusto niya si Diane. Kaya kumaway siya at nagsabi, mga ginoo, pakiusap, patayin ang lalaking ito at ang kanyang mga bodyguard. Savior, gawin mo na. Utos ni Mia. Edward, mag-isip ka ng mabuti. Ito na ang huling pagkakataon mo. Pinapayagan pa kitang umalis ng buhay ngayon. Kung hindi, papatayin kita. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabi kay Mia, Miss, masamang tao ang lalaking ito. Huwag kang palilinlang sa anyo niya. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya kaya mapapatawad pa kita ngayon at hindi ko kayo papatayin. Hoy, ang yabang mo naman. Sinasabi mo bang kaya mong talunin ang 6 na lalaking ito? Mas malakas sila kaysa sa inaakala mo. Malamig na tugon ni Mia, na nakataas ang noo at hindi man lang iniintindi si Severin. Hindi siya makapaniwala na may malakas na tao talaga sa Brookbourne. Severin, sa tingin mo ba pupunta ako rito kung hindi ako sigurado sa tsansa ko? Mukhang labis na natuwa rin si Edward. Hindi ito ang huling pagkakataon ko kundi iyo. Mamatay ka na. Ako na ang mauuna. Sigaw ng isang level 1 warrior king na kinuyam ang kanyang kamao habang dumadaloy ang espiritual na enerhiya sa paligid. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Severin at ibinato ang kanyang kamao kay Severin. Pagsisisihan mo ang pagmamaliit sa akin. Natatawang sabi ni Severin at umusag pakaliwa para iwasan ang suntok. Madali niyang nailagan ang atake. Ano? Nagulat ang level 1 warrior king na nagawang iwasan ni Severin ang mabilis niyang atake. Sa totoo lang, kahit ang isang level 2 warrior king ay hindi makakagawa ng ganoong bilis. Sunod ay naramdaman niyang may biglang pressure na tumama sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, lumipad na siya sa ere at sabay bumuga ng dugo. Ano? Nagulat ang iba pang mga warrior king nang makita nila iyon. Base sa nangyari, masasabi nilang hindi bababa sa level 2 warrior king si Severin. Mukhang mataas ang naabot ng batang ito. Kailangan nating sabay-sabay siyang labanan. Sabi ng isang level 3 warrior king na nakakunot ang noo dahil alam niyang hindi magiging madali ang laban. Haha, dapat sabay-sabay na kayong lumaban sa akin. Sayang lang ang oras kung isa-isa kayong lalapit, natatawang sabi ni Severin. Napahiya ang iba sa narinig. Nagkatinginan ng mga warrior king at sabay-sabay na sumugod kay Severin. Sa kasamaang palad, hindi nila kayang tapatan si Severin. Ilang sandali lang, at nakahandusay na silang lahat sa lupa at umuungol sa sakit. Hindi maaari, kahit si Xavier hindi siya kayang talunin. Natulala si Mia, para bang isang panaginip na ang lalaking ito mula sa isang maliit na lungsod ay sobrang lakas pala. Mr. Edward, pasensya na. Sabi ko na sa iyo, papatayin kita ngayon dahil binigyan na kita ng pagkakataon kanina pero hindi mo tinanggap? Nakangiting parang kontrabida na sabi ni Severin kay Edward. Namutla ang mukha ni Edward. Sa sobrang takot, umatras siya ng ilang hakbang. Hindi inaasahan, si Mia ang pumagitna sa harap niya at nagsabi, hayop ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang dalagang anak ng mga Zavala. Kapag pinatay mo si Edward, hinding-hindi kita patatawarin. Ngunit hindi ito pinansin ni Severin. Bahagya lang siyang ngumiti. Miss Mia, sinabi ko na sa iyo na bibigyan lang kita ng maliit na leksyon dahil wala ka pang nagagawang masama sa akin. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, natatakot akong ikaw ang magsisisi. Ano sa palagay mo kung wasakin ko ang pamilya niyo kapag nakialam ka pa? Anong lakas ng loob mo? Hindi maintindihan ni Mia kung bakit napakayabang ni Severin kahit sinabi na niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Pero natawa siya bigla nang maalala niya ang kapangyarihan ng kanilang angkan. Haha, sobrang yabang mo, pero sa tingin mo ba basta-basta mo lang kayang galawin ang pamilya ko? Pinaghirapan naming makarating sa pagiging second-tier upper-class family sa lungsod na ito. Pagsisisihan mo kapag inaway mo ang pamilya ko.
Hoy, Severin, maraming malalakas at makapangyarihang tao ang pamilya niya na mataas ang naabot. Hindi lang sila sumama ngayon. Sa tingin mo ba hindi ka mamamatay? Hindi ka natatagal ng maraming araw kapag pinatay mo ako. Nagkalakas ng loob si Edward nang makita kung gaano siya pinuprotektahan ni Mia. Tumayo siya sa unahan at mukhang tuwang-tuwa. May mga Zavala na sumusuporta sa akin. Tingnan natin kung talagang kaya mo akong patayin. Haha, malakas na tawa ni Severin. Mukhang naging sobrang mabait ako sa kanila noon nang gawing pulubi sila. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, magdadala lang siya ng mas malaking gulo sa akin sa hinaharap. Naisip niya. Dahil sa iniisip ni Severin, napagpasyahan niyang hindi niya palalagpasin si Edward ngayong pagkakataon. Bigla siyang gumalaw at naging parang kidlat. Napakabilis na bago pa man makareact si Edward, nasa harapan na niya si Severin. Ano? Nabiglang sigaw ni Edward. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, marahang pinalo ni Severin ang ulo ni Edward. Para bang tinamaan siya ng kulog at lumipad siya sa ere. Pagbagsak niya sa lupa, bumuga siya ng dugo. Nangisay ang kanyang katawan na para bang nagkakaroon ng kumbulsyon bago tuluyang nawalan ng hininga. Ikaw, pinatay mo siya. Punong-puno ng galit si Mia. Bilang nag-iisang anak, pinaliguan siya ng walang katapusang pagmamahal. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kahit natalo ang kanyang mga tauhan, hindi siya natakot. Bilang isang brat na laging nasusunod, tinaas niya ang kanyang kamay at handa ng sampalan si Severin. Ngunit tinabig ni Severin ang kamay niya at siya mismo ang sumampal sa mukha nito. Sa tingin mo ba natatakot akong manakit ng babae? Mabait na nga ako at sinasabihan kitang umalis na. Kung manggugulo ka pa, saka mo tunay na maiintindihan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ikaw, sinampal mo ako. Natulala si Mia at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ba halata? Nagkibit balikat si Severin. Wala siyang pakialam. Miss Mia, umalis na tayo. Mabilis na bumangon si Xavier at hinila si Mia palayo. Mahinang bulong niya, Miss Mia, kailangan na nating umalis. Walang kinatatakutan ang lalaking ito at wala siyang pakialam sa magiging kahihinatnan. Hindi natin siya kaya, hindi natin pwedeng hayaang ikaw ang mapatay niya. Bagamat labag sa kalooban ni Mia na tanggapin ang pagkatalo, natakot din siya sa tapang at walang pakialam na ugali ni Severin. Nanggigil siya habang nakatingin sa bangkay ni Edward. Dalhin ninyo siya. Agad nilang iniwan ang villa na puno ng galit. Inutusan ni Mia ang kanyang mga tauhan na ibalik ang bangkay ni Edward sa pamilya nito at nangakong ipaghihiganti siya. Galit na galit ang pinuno ng mga Horsfield, pero alam niyang walang sinuman sa kanilang pamilya ang makakatalo kay Severin. Kaya't ibinuhos na lang niya ang lahat ng pag-asa kay Mia. Hindi nagtagal, nakauwi na si Mia kasama ang iba na may mabigat na galit sa mukha. Mia, anong nangyari? May nagpagalit ba sa iyo? Ang pangalan ng pinuno ng pamilya Zavala ay si Morrows. Isa rin siyang matabang lalaki na may malapad na baywang, malaki ang puwitan, at puno ng biguti ang mukha. Nang makita niyang masama ang loob ni Mia, agad siyang lumapit at nagtanong. Dad, labis na malungkot si Mia at agad na tumakbo sa mga bisig ni Morrows. Dad, tulungan mo ako. May pumatay sa asawa ko at sinampal pa ako. Huhuho. Wala pang nakakaapak sa akin ng ganito. Isa siyang walang hiya. Tingnan mo, namamaga na ang mukha ko. Ano? Labis na nagalit si Morrows nang marinig yun. Napaapak siya sa galit. Anak ng tinapa. Sino siya? Sino ang sumampal sa iyo? Ngunit agad niyang naramdaman na may mali. Nakasimangot siyang nagsabi, sandali lang. Mia, sabi mo pinatay niya ang asawa mo. Tama ba ang dinig ko? Kailan ka nagkaroon ng asawa? Kabanata 745. Tumangala si Mia, si Edward Horsfield, yung gwapong lalaki na kinuwento ko sa iyo dati. Pumayag siyang tumira kasama natin. Pero bago pa man niya magawa iyon, napatay na siya. Diyos ko, nakahinga ng maluwag si Morrows matapos marinig iyon. Akala ko kasi totoong kasal ka na. Hindi ba't ilang araw mo pa lang siyang nakikilala? Akala ko iniiwasan ka niya. Bakit bigla na lang siyang pumayag na pakasalan ka at tumira dito sa atin? May atraso siya sa isang lalaking nagngangalang Severin. Si Severin ang dahilan kung bakit nalugi at nagkabangkarote ang pamilya nila.
Kaya humingi siya ng tulong sa akin na patayin si Severin at kapalit noon ay pakakasalan niya ako. Pero, magkasama lang kami nang wala pang isang oras at ngayon, patay na siya. Lalong nalungkot si Mia habang iniisip iyon. Hanggang sa napaiyak siya muli na para bang totoong namatayan siya ng asawa. Mia, hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang ni Edward? Hindi ka niya gusto. Bakit ka umiiyak para sa kanya? Bukod sa pag-aalok kay Mia, hindi na alam ni Melrose ang dapat gawin. I don't care. Wala akong pakialam kung ginagamit man niya ako. Gusto ko siya, at pumayag na rin siyang maging live-in son-in-law natin. Para sa akin, siya ang asawa ko. Binigay ko na sa kanya ang una kong halik. Dad, tulungan mo ako. Isantabi na natin si Edward, pero sinampal ako ni Severin. Hindi ba sapat na dahilan iyon para habulin mo siya? Sabi ni Mia habang nagpupumiglas at pinupunasan ng luha. Sige. Hahabulin ko siya para sa iyo. Sinumang mga ahas na sakta ng anak kong babae ay karapat-dapat na mamatay. Pag-aalo ni Melrose. Dad, alam kong ako ang pinakamahal mo. Sa wakas, sumili ang ngiti sa mukha ni Mia. Hindi ba't kasama mo sina Xavier at ang iba? Paano nila hinayaang masampal ka ng lalaking iyon? Hindi ba't kasama mo sila nang mangyari iyon? Napakunot ang noo ni Melrose habang iniisip ito. Sumagot si Mia, hindi kaya nina Xavier at ng iba ang lalaking iyon. Galing siya sa maliit na lungsod, sa Brookborn. Hindi ko alam kung bakit sobrang lakas niya. Arg! Naiinis ako. Bago ako umalis, tinakot pa niya ako na huwag na akong manggulo o wawasakin niya ang pamilya natin. Ano? Sobrang yabang niya. Labis na nagalit si Melrose at mahigpit na ikinuyom ang kamao. Anak ng tinapa siya. Akala ba niya mahina tayo? Tama, Dad, magsama tayo ng mas maraming tao. Ipasama mo rin ang Great Elder at ang iba pang matatanda. Mungkahi ni Mia. Tama, aabisuhan ko sila ngayon. Tumanggo si Melrose at umalis na puno ng galit. Samantala, may isa pang grupo ng mga tao sa labas ng villa ni Severin. Mahigit 20 silang lahat at isa sa kanila ay si Lance na binugbog ni Severin kahapon. Mr. Lance, may nakuha akong impormasyon na bumili raw ng villa rito ang lalaking iyon at dito na siya nakatira. Masayang ulat ng isang lalaking blonde. Tumanggo si Lance at sinabi sa isang matandang lalaki at isang matandang babae sa kanyang tabi. Great Elder, Second Elder. Basta mapatay ninyo ang lalaking iyon, ibibigay ko sa inyo ang spiritual herb na ipinangako ko. Matapos bugbugin kahapon, malalim na nag-isip si Lance pag-uwi at naisip niyang kailangan ng patayin si Severin. Kung kayang ibigay ni Rachel ang kanyang mamahaling sports car kay Severin, naniniwala siyang may gusto si Rachel sa kanya. Huwag nang banggitin, guwapo pa si Severin. Hindi niya kayang kalabanin si Horus noong agawin nito si Rachel sa kanya, pero naniniwala siyang hindi ganoon kalaki ang banta ni Severin. Kung mapapatay niya si Severin, tataas ang tsansa niyang makasama si Rachel. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag na ibigay ang mahirap makuhang mga halaman na third grade na spiritual herb sa Grand Elder at Second Elder, para matulungan siyang patayin si Severin. Huwag kang mag-alala, pareho tayong level 4 warrior kings, at marami rin sa ating mga kasamahan ang sasama. Hindi dapat maging problema ang pagpatay sa batang iyon. Sabi ng Grand Elder na may ngiti. Hindi ko inaasahan na may darating pang bisita. Napangiti ng mapait si Severin nang makita ang isa na namang grupo ng mga tao habang ini-enjoy ang tsaa sa bakuran ng kanyang villa. Hindi niya inakala na haharap siya sa ganitong karaming gulo kahit ilang araw pa lang siyang dumating sa Southlink City, at mas lalo pang nakakagulat na ang simpleng pagbibigay ni Rachel ng kotse ay sapat na para magdulot ng galit ng manliligaw nito. Tumayo siya at lumabas matapos itanong iyon. Lance, Elder ng Hillguard Gang, tanong ni Severin na may ngiti habang papalapit sa grupo. Sa kabilang banda, sina Lily at ang mga babae ay huminto sa kanilang pag-uusap at agad na tumakbo para silipin ang nangyayari. Hindi mo akalain na muli tayong magkikita, ano? Nagulat ako na hindi ka umalis ng bayan matapos mo akong bugbugin noong isang araw. Tingnan natin kung saan ka pa makakatakbo ngayong natagpuan na kita sa mismong bahay mo. Tumawa si Lance na puno ng kayabangan at lubos na minamaliit si Severin. Aasikasuhin ba natin sila?
Tanong ni Wendy kay Severin nang makita ang napakaraming taong kasama ng kalaban. Itinuro ni Severin ang matandang lalaki at matandang babae sa kanyang harapan. Malakas ang dalawang ito pagdating sa cultivation. Ako ang bahala sa kanila, at kayo namang mga babae ang sa iba. Sige, pwede ba naming patayin sila? Tanong ni Abigail na may bahagyang ngiti. Tumango si Severin. Siyempre, patuloy na iisipin ng Hildegard na isa akong mahina kung hindi natin sila bibigyan ng kaparusahan. Ang tapang mo, bata. Sabi ng matandang babae na may halakhak sabay tutok ng hawak niyang tungkod sa kidlat na bilis. Bahagyang iniwas ni Severin ang ulo niya, hinawakan ang tungkod, at gumamit ng lakas. Naipasok niya ang malakas na enerhiya sa tungkod, dahilan para mabiyak ito sa kalahati. Nagpatuloy ang puwersa sa tungkod, at agad itong binitiwan ng matandang babae nang maramdaman niyang may kakaiba. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng spiritual energy sa kanyang mga paa at sinubukang sipain si Severin. Hindi rin tumunganga ang matandang lalaki. Mabilis niyang inilabas ang isang patalim at sinaksak si Severin mula sa kabilang panig. Ang sabayang atake ng dalawang level 4 Warrior Kings ay mahirap kahit para sa isang level 5 Warrior King. Ngunit may munting ngiti si Severin habang ginagamit niya ang kanyang isipan upang kondenahin ang kanyang spiritual energy sa paligid ng kanyang katawan at gawing kumikislap na kalasag. Ano, hindi tumagos ang patalim ng matandang lalaki sa kumikislap na liwanag, at wala siyang magawa para maituloy ang saksak. Hindi ito maaari. Pawis na malamig ang bumagsak sa kanyang noo dahil sa matinding takot. Alam niyang ang tanging nakagagawa lamang ng ganoong teknik ay halos tiyak na isang level 9 Warrior King. Hindi siya makapaniwala na ang binatang nasa kanyang harapan ay ganoon kalakas. Bilang isang haring mandirigma rin, alam ng matandang lalaki na ang pagbuo ng pananggalang na kalasag mula sa espiritual na enerhiya sa katawan ay posible lamang para sa mga nakarating na sa antas na ikasyam na haring mandirigma. Pagkat ang paggawa nito ay nangangailangan ng napakakapal na espiritual na enerhiya at matibay na puwersa ng isipan. Ang binatang nasa kanyang harapan ay nakamit iyon, at ginamit niya ang espiritual na kalasag upang salagin ang kanyang pag-atake at pigilan ang kanyang patalim na tumuloy pa. Sa ganoong sitwasyon, naging walang silbi ang kanyang mga pag-atake. Ngumiti si Severin at itinulak ang kanyang palad sa dibdib ng lalaki. Isang mapurol na tunog ang umalingaw sa hangin, at ang matanda ay tumilapon bago bumagsak ng mabigat sa lupa. May bahid ng hinanakit sa kanyang mga mata habang humihinga ng huling hininga. Hindi ito maaaring mangyari. Natakot ang matandang babae nang makita niyang namatay agad ang matanda sa tabi niya. Agad siyang tumalikod at nagtangkang tumakas. Ngunit, kailanman ay hindi bibigyan ni Severin ng pagkakataon na makatakas ang kalaban. Pinakawalan niya ang kanyang palad ng mariin sa likod ng babae, tinapos ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Matapos patayin silang dalawa, agad na naglaho ang espiritual na kalasag ni Severin sa isang iglap ng kanyang isipan. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng 1 o 2 segundo, at halos lahat ng kanilang mga tauhan ay napatay na ninaliliat ng mga babae. Hindi. Paano ito naging posible? Hindi siya maaaring ganito kalakas. Namamalikmata ba ako? Unay inakala ni Lance na tiyak na mamamatay si Severin, ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod sa takot nang makita niyang napakadali lamang na napatay ang pinakamatanda at pangalawang matanda. Ngumiti si Severin at agad na lumapit sa kanya. Alam ni Lance na napakalakas ni Severin para sa kanya, kaya't lumuhad siya at nagmakaawa. Pasensya na, naiintindihan ko na ang pagkakamali ko ngayon, Severin. Patawarin mo ako. Nangangako akong hindi ko na uulitin. Huli na para malaman mo ang pagkakamali mo ngayon. Hindi na siya bibigyan pa ni Severin ng isa pang pagkakataon at mabilis niya itong sinipa, tinapos ang kanyang buhay. Ang grupo mula sa Hildegard Gang ay pinatay ni Severin ng halos walang kahirap-hirap. Tinignan ni Severin ang mga singsing sa kanilang mga daliri at nilapitan iyon upang kunin. Hay nako, ang abala talaga ng pag-aasikaso sa mga bangkay na ito. Umiling si Severin nang may panghihinayang habang nakatingin sa mga bangkay na nakahandusay. Sunod-sunod ang mga nangyayari, at nabigla siya nang dumating ang isang hanay ng mga sasakyan na huminto sa tapat ng kanyang gate. Dumating na sina Mia at Morrows kasama ang kanilang mga tauhan.
Sev, mag-uumpisa pa lang sanang sumigaw si Mia kay Severin na lumabas nang mabigla siya sa eksenang bumungad sa kanya. Maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa, at lahat sila ay namatay ng kalunos-lunos. Sir, ang mga bangkay na ito ay mga miyembro ng Hilgard Gang. Kasama rito ang kanilang pinakamatanda at pangalawang matanda. Paliwanag ng isa sa mga nakatatandang lalaki sa grupo nila kay Maros na may madilim na ekspresyon. Mabilis na kumibot ang bibig ni Maros ng ilang ulit, pagkat kahit na ang Hilgard Gang ay hindi kasing lakas ng mga Zavalas, hindi sila basta-basta pwedeng galitin. Kung marami sa pinakamalakas nilang tao ang napatay sa mga kamay ni Severin, malinaw na ang lakas ni Severin ay malayo sa pagiging simple. Gayunpaman, bahagyang lumakas ang loob ni Maros nang maisip niya ang antas-anim na haring mandirigma na kasama niya. Hoy, matabang babae, hindi ko inakalang dadalhin mo agad ang pamilya mo rito. Hehe, alam kong hindi ka susuko, pero medyo nagulat pa rin ako nang dalhin mo sila agad dito. Walang pakialam na sabi ni Severin habang nakatingin kay Mia at sa kanyang pamilya. Paanong nagawa mong tawaging mataba ang anak ko? Gusto mo bang ipapatay ang sarili mo? Nanggagalaiti sa galit si Maros nang marinig kung paano tinawag ni Severin si Mia. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Inunat ni Severin ang kanyang baywang bago nagsabi kay Mia, kahit na pumunta ka rito para manggulo, magiging mabuti pa rin ako at hindi kita papatayin dahil isa kang babae. Gayunpaman, kailangan mong humingi ng tawad sa akin at tulungan akong itapon ang mga bangkay dito sa bakuran. Pagkatapos noon, pwede na kayong lumayas kasama ang tatay mo at ang mga tao mo. Magandang kasunduan, hindi ba? Pinatay mo ang lalaki ko, hayop ka. Pumunta ako rito para kitilin ang buhay mo, kaya nananaginip ka lang kung iniisip mong uutusan mo pa akong tulungan kang itapon ang mga bangkay na ito. Nagalit si Mia at tinampol ang paa. Patayin mo siya, Dad. Patayin mo siya. Agad siyang pinakalma ni Maros. Huwag kang masyadong mag-alala, Mia. Ang ating pinakamatandang elder at ikalawang elder ay nasa antas-anim na haring mandirigma, kaya sapat na silang ituring na pinakamalalakas na mandirigma sa Southlink City. Wala silang magiging problema sa pagpatay sa batang ito. Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang sinabi sa isang lalaki at isang babae, iiwan ko na siya sa inyo, Grand Elder at Second Elder. Pagkarinig noon, napangiti ang lalaki at nagsabi, hindi magiging problema ang pagpatay sa batang ito, Ginoo, pero nagustuhan ko ang dalawa sa anim na magagandang babae rito. Pwede ko ba silang dalhin mamaya? Alam ni Maros ang intensyon ng lalaki at natawa siya bago sumagot, diretso ka talagang magsalita. Walang problema basta't patayin mo lang ang batang ito. Haha, masaya akong gawin iyon. Nang makuha ng kabilang panig ang pahintulot mula sa pinuno ng pamilya, hindi niya napigil ang lunukan ng laway niya habang nakangisi at nakatingin sa mahahabang binti ni na Abigail at Lily. Sa totoo lang, naaakit siya sa lahat ng apat na magagandang babae, pero mas gusto niya ang may mahahabang binti. Bukod pa roon, hindi rin niya kayang pagsabay-sabayin ang sobrang dami ng babae, kaya sinabi lang niyang dalawa ang kukunin niya. Hehe, kung ganoon, ang una kong papatayin ay itong manyakis na matandang ito at ang babaeng elder. Ang mga kagaya ninyo ay hindi matututo ng leksyon hanggat hindi kayo nagbabayad ng kabayaran. Tumawa si Severin at naglabas ng espada. Natural, hindi ito ang Bloodfin Sword, kundi isa pang espada na nakuha niya mula sa singsing na imbakan ng isang elder ng Hilgard Gang na napatay niya kanina. Napagpasyahan niyang gamitin ito dahil mukhang maayos naman, pero ang tunay na dahilan ay sabik na siyang subukan ng Rose Petal Rain Technique. Matagal na niya itong pinagpraktisan pero hindi pa nagagamit, at naramdaman niyang ito na ang tamang pagkakataon laban sa dalawang antas-anim na haring mandirigma. Pagkatapos ng kanyang sinabi, pinadaloy niya ang espiritual na enerhiya sa espada gamit ang kanyang isipan. Umalangaw-ngaw ang espada at napakalakas ng enerhiya na nagmumula rito. Inaasahan mo bang magiging madali para sa iyo laban sa dalawang antas-anim na haring mandirigma? Sa wakas ay nagsalita ang ikalawang elder ng mga Zavala habang malamig ang ngiti at inilabas ang isang espada sa pamamagitan ng pagwagayway ng palad. Pakiusap, umatras ka, Ginoo. Gagamitin namin ang isang napakalakas na kasanayan, at ayaw naming tamaan ka ng alon ng puwersa.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Oo, nagkatinginan sina Maros at Mia at nakaramdam ng matinding tuwa, dahil alam nilang tiyak na mamamatay si Severin kapag ginamit na ng dalawang nakatatanda ang kanilang mga teknik at pinakawalan ang kanilang lakas. Gayunman, senyales din ito na hindi nila minamaliit si Severin, sapagkat sapat na ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa upang huwag siyang baliwalain. Flame slash. Iwinasiwas ng babae ang kanyang espada, at lumipad ang bug zone ng enerhiya ng espada na parang apoy na umaabot ng ilang metro ang haba. Malakas ang aurang lumabas mula rito, at naramdaman ng lahat na biglang uminit ang paligid ng enerhiya ng espada, at isang malinaw na patunay ng kapangyarihan ng teknik na iyon. Roaring Tiger Punch. Pinakawalan ng pinakamatandang elder ang kanyang suntok, na lumikha ng napakalaking imahe ng tigre na tila isang buhay na tigre. Umungal pa ito. Narinig ko bang may umungal? Agad na lumabas sina Judith, Felicia, at ang iba pa na umiinom ng tsaa sa bahay mula sa villa. Nang makita nila ang nangyayari sa di kalayuan, natakot sila ng labis at napanganga, at iniisip kung totoo nga ba ang kanilang nakikita. Sa katunayan, iyon ang unang beses na nakakita sila ng isang tunay na malakas na nilalang na gumagamit ng ganoong kahigpit na teknik, at tila hindi iyon totoo para sa kanila. Natuwa si Severin nang makita ang mga atake ng dalawang elder at agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada, Rose Petal Rain. Bigla niyang sambit at 10 o higit pang palad-laki na talulot ng rosas ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Dahil ang mga talulot na iyon ay nabuo mula sa kondensasyon ng espiritual na enerhiya, ang kulay ng mga ito ay mapusyaw na bughaw. Ngunit dahil nga sa ganoong kalakas na espiritual na enerhiya, nagkaroon ito ng mala espiritual at napakagandang anyo. Wow! Ang ganda ng teknik na iyon! Nabighani si Mia nang makita ang mga talulot mula sa malayo. May kakayahan ba talagang umatake ang mga talulot ng bulaklak? Hindi naman mukhang malakas ang enerhiya at para sa akin isa lang itong magarang palabas na walang silbi. Nang uuyang nasabi ng isang lalaki na nasa gitnang edad at isa ring second-rank warrior king habang nakatayo siyang nakapamaywang sa likod. Sa susunod na sandali, lahat ng 10 talulot ng rosas ay sabay-sabay na lumipad ng mabilis. Nang dumikit ang mga talulot sa apoy at sa tigre na gawa sa espiritual na enerhiya, biglang nagkaroon ng pagsabog at malakas na pagputok. Ha! Lubos na nagulat ang pinakamatandang elder at ang pangalawang elder. Ang kanilang mga atake ay tuluyang nawasak ng tamaan lamang ng tig-isang talulot, at ang mga mala espiritual na talulot na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na espiritual na enerhiya. Delikado ito. Napansin ng dalawa na papalapit na ng mabilis ang mga talulot ng rosas at malapit ng dumikit sa kanila. Agad silang nagmamadaling umiwas, ngunit huli na dahil 3 talulot ang dumidikit sa kanilang mga katawan. Patawarin mo ako, sigaw ng lalaking nasa gitnang edad habang namumutla sa matinding takot. Sa kasamaang palad para sa kanya, kailanman ay hindi bibigyan ni Severin ng pagkakataon ng mga ganitong halang sa bituka upang mabuhay. Sumabog ang mga talulot ng teknik na 3rd grade, at pinay-piraso siya sa maliliit na tipak ng laman. Kabanata 750. Paano nangyari ito? Parehong sina Grand Elder at Second Elder ay level 6 warrior kings, paano sila basta na lang? Isang matandang lalaki ang natulala sa nangyari, at pinagpawisan siya ng malamig. Isa siyang malakas na tao na umabot sa level 5 warrior king, at tanging swerte niya ang kanyang pinasalamatan dahil hindi siya nakipagsabak kanina, kung hindi ay patay na rin siya gaya ng dalawa. Dad, hindi ba sina Grand Elder at Second Elder ay halos hindi matatalo dito sa Southlink City? Paano madaling napatay ang mga taong may ganoong kalakas? Gulat na tanong ni Mia na hindi makapaniwala. Napatigil si Maros sa pagkagulat at sumagot makalipas ang ilang segundo, hindi ba sinabi mong galing sa Brookborn ng batang ito, Mia? Kailan pa nagkaroon ng ganoong katakot-takot na lakas ang Brookborn? Pinunasan niya agad ang pawis matapos magsalita. Ano na ang gagawin natin, Dad? Baka dapat, nilunok ni Mia ang kaba. Sa mga sandaling iyon, ang gusto lang niya ay makalayo agad, dahil kahit isang talulot mula sa atake ni Severin ay sapat na para pumatay sa kanya kung tatama iyon sa kanyang katawan.
Hindi ko sinabi na pwede na kayong umalis. Malamig na tinig ni Severin na nagpayanig sa kanilang takot. Ilan sa mga duwag ay napaluhod sa lupa, at nanginginig ang mga tuhod na hindi na kayang tumayo. Isang hakbang ang ginawa ni Severin at napaluhod din si Mia sa takot. Paulit-ulit niyang binubulong, "Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Alam ko na nagkamali ako. Pakiusap lang, huwag mo akong patayin." Bilang pinuno ng mga Zavala, hindi lumuhad si Marrose kahit kinakabahan. Nanatili siyang nakatayo at hindi makagalaw. Lumapit si Severin at kinuha ang mga special ring ng dalawang patay na mandirigma. Alam niyang malaki ang posibilidad na naglalaman iyon ng mga halamang espiritual. Hindi niya hahayaang makawala ang pagkakataong makuha ang ganoong kayamanan. "Huwag kayong mag-alala. Gaya ng sinabi ko kanina, papatayin ko lang ang dalawang ito para ipakita sa inyo na huwag ninyo akong lalapastanganan. Isa akong taong tumutupad sa salita, at dahil sinabi ko na hindi ko kayo papatayin, magkakaroon kayo ng pagkakataong mabuhay." Bahagyang ngumiti si Severin. "Ang pangunahing dahilan kung bakit ko kayo pinatawad ay dahil bago lang ako rito, at ayokong sirain ang isang pamilya gaya ninyo dahil hindi ko intensyong gumawa ng malaking kaguluhan. Mas gusto ko ang mamuhay ng tahimik." Nagkatinginan sina Lily, Abigail, at iba pa sa kanilang likuran at napangiti ng bahagya. Ginawa iyon ni Severin dahil siya ay may mabuting kalooban. Sa totoo lang, kaya niyang burahin ang mga Zavala kung gugustuhin niya. Matapos marinig ang mga salita ni Severin, napabuntong hininga ng maluwag si Marrose at bahagyang tumango habang sinasabi, "Salamat sa pagpapatawad mo sa amin, Mr. Severin. Nangangako akong hindi na kita guguluhin muli. Salamat sa iyong kabutihan." Pahayag din ng iba habang nagpapakita ng pasasalamat. "Halika na, Mia, umalis na tayo." Tinulungan ni Marrose na makatayo si Mia na may bakas ng pagkadismaya sa mukha. Unang beses niyang naranasan ang ganitong kalaking pagkatalo, at ito ay mabigat na dagok para sa kanya. "Maghintay. Hindi ba sinabi ko na makakaalis lang kayo kapag tinulungan ninyo akong ayusin ang mga bangkay na ito?" Paalala ni Severin nang makita niyang naghahanda na silang umalis. Sa totoo lang, pinayagan lang niya ang mga Zavala na makaalis dahil hindi siya labis na ininsulto ng mga ito, at dahil umaasa siyang matutulungan siya ng mga ito sa paglilinis ng mga bangkay. Dahil wala pa silang mga karagdagang bodyguard ni Diane, hindi mainam para sa mga magagandang bodyguard na sila pa ang mag-ayos ng lahat ng bangkay. "Oo, tutulungan ka naming iligpit ang mga iyon at sisiguraduhin naming malinis ang lugar." Agad na pangako ni Marrose, dahil mas gugustuhin niyang mag-ayos ng kalat kaysa mawala ng buhay.